Kabanata 5511. Tandaan mo ang aral na ito. Lumapit si Keegan at sinipa si Curtis, at dahilan para matamba ito sa lupa. Dapat lumayo ka na kay Madam Kyrie at Consultant York sa hinaharap. Magpasalamat ka na kay Consultant York dahil binasag lang niya ang binti mo. Kung hindi, kanina pa kita pinagdadala ng kabaong. Ang mga kalmadong salita ni Keegan ay nagparamdam ng panginginig kay Curtis. Alam niya na ang kanyang pinakamalaking suporta ay isang taong tumutupad sa kanyang mga salita. Nagkaroon ng paninindig ng balahibo sina Chance at ang iba pa nang marinig ang mga salitang iyon. Sa wakas, naunawaan nila na ang Underworld ay isang walang awa at desidido na lugar. Si Harvey ay tila hindi gaanong nababahala sa nangyari. Alam niya na nagpapahayag lang si Keegan sa harap niya. Pagkatapos ng lahat, wala namang kinalaman si Curtis sa nangyari. Patuloy na bumangga ang ulo ni Curtis sa lupa matapos marinig ang mga salitang iyon. Salamat, Madam Kyrie. Salamat, Consultant York. Bukod sa paghingi ng tawad, gusto ko ring patunayan ang aking kawalang kasalanan. Isa akong manyak, pero hindi ako tanga. Ginawa ko lang iyon dahil nagbigay si Chance ng $150. Nangako rin siya na hindi magpapakita ang mga tagapagpatupad ng batas ng gobyerno sa lumang bayan. Gusto niyang samantalahin si Madam Kyrie. At sinabi niya na walang makakaalam tungkol dito. Sinabi niya na maaari kong pagbantaan si Madam Kyrie para maging babae ko. Nabulag ako ng mga benepisyo. Sobrang ganda ni Madam Kyrie. Iyon lang ang dahilan kung bakit ko ginawa ang lahat. Iyan ang lahat ng nangyari. Puno ng galit si Curtis. Hindi siya tanga, at malamang na mas malala ang paratang sa kanya kung magpapasya siyang tanggapin ang buong responsibilidad. Pero matapos isiwalat ang lahat, ang galit sa kanya ay malamang na mapunta sa ibang tao. Mas mahalaga, halos lahat ng kanyang mga paay na bali matapos ang ganitong kahihiyan. Wala siyang mapaglalabasan ng kanyang galit kung patuloy niyang hahayaang magmalaki si Chance. Tama na ang mga paninirang puri na iyan. Nagdilim ang mukha ni Chance at sumigaw siya sa galit. Hindi naman tayo magkakakilala. Bakit naman kita bibigyan ng pera para salungatin si Madam Kyrie? Kumunot ang noo ni Damon, at tinitigan si Curtis. Mr. Curtis, alam kong nasa isang mahirap na sitwasyon ka at humihingi ka ng tulong. Kahit na, hindi ka pwedeng magturo lang ng ibang tao para magdala ng kasalanan para sa iyo. Hindi ka pwedeng manira ng kahit sino na gusto mo. Sinasabi mo na pinilit ka ni Director Chance na asarin si Madam Kyrie. Kailangan mo ng patunay. Kung meron ka, babasagin ko ang mga binti niya at tatanggalin siya sa trabaho ngayon din bilang kabayaran. Pero kung paninirang puri lang ito, dapat mong malaman na isang malaking krimen ito. Para maprotektahan ang karangalan ng gobyerno, kailangan kitang ikulong habang buhay. Mabilis na natauhan si Chance. Tama, sinusubukan mo lang akong siraan. Magdurusa ka sa mga kahihinatnan. Paano ka ng ahas? Demande kita. Patunay. Malamig na tumawa si Curtis. Siyempre meron ako. Bakit ko gagawin ang lahat ng ito kung wala akong patunay? Inilabas ni Curtis ang kanyang telepono at nag-play ng isang recording gamit ang nanginginig na kamay. Ito ay ang pag-uusap sa telepono sa pagitan niya at ni Chance. Kahit gaano pa kamatalas ang dila ni Chance, wala na siyang paraan upang pabulaanan ang sitwasyon. Naging malamig ang mga mata ni Kyrie. Isang opisyal ng gobyerno, ngunit nakikipagtulungan ka sa mga panlabas na puwersa upang saktan ang iyong nakatataas. Anong kasuklam-suklam na tao ka, Chance? Tumingin si Harvey kay Capri. Ito ay oras na para gawin mo ang iyong trabaho, Director Capri. Kung hindi mo kami bibigyan ng paliwanag tungkol sa sitwasyon, hindi mo maitataguyod ang iyong posisyon ng matagal. Kumislap ang mga mata ni Capri. Sa loob-loob niya, isinumpo niya si Harvey. Kung ang Dragon Cell ay kasangkot, malamang nabibigyan si Chance ng pagkakataong mabuhay. Pero ang pagpapagawa sa kanya ng sitwasyon ay nangangahulugang kailangan na makialam ang pamilya John. Ang paghawak sa sitwasyon sa publiko ay magtutulak sa mga opisyal ng gobyerno at kanilang mga pamilya na lumayo.
Ngunit ang pag-play ng pabor ay magbibigay kay Harvey at sa mga tao ni Kyrie ng pagkakataon na agawin ang pamilya John sa pamamagitan ng gobyerno. Anuman ang piliin niya, nasa mahirap na sitwasyon pa rin si Capri. Dahil dito, likas niyang tiningnan si Damon, hindi binigyan si Harvey ng sagot. Sumulong si Damon ng may katwiran at sinipa si Chance sa lupa. Ano pang hinihintay mo? Sigaw niya ng malamig. Ilagay ang taong ito sa likod ng mga rehas ngayon din. Kailangan nating harapin ang sitwasyon. Kailangan nating gawin ito ng patas at bukas sa publiko. Hayaan ang lahat na malaman na ang gobyerno ay patas at makatarungan pa rin. Sa kabila ng makatarungang panlabas ni Damon, nakita ni Harvey na ang mga kamay ng lalaki ay magkakasama. Si Damon ay galit. Matapos maayos ang sitwasyon, lumapit si Keegan. Ibinigay niya kay Harvey ang isang kontrata ng may paggalang. Ito ang kasunduan sa paglipat, Consultant York, sabi niya. Bilang karagdagan kay Curtis, ang iba pang mga kinatawan ay pumirma na rin sa papel. Susundin namin ang orihinal na mga kondisyon ng gobyerno. Sinabi ng mga kinatawan na makikipagtulungan kami sa proyekto. Excited kami para sa mga susunod na mangyayari. Kumunot ang noo ni Harvey, iniisip na tila masyadong madali ito. Nagbanta ka ba sa kanila? Hindi ko magagawa iyon. Umiiling si Keegan. Sinabi ko sa kanila na bukod sa mga bayad sa paglipat ng gobyerno, ang pamilya Lloyd ay magbibigay din sa kanila ng ilang ari-arian sa Golden Sands upang tumira habang sila ay nandyan. Ang kailangan lang nilang gawin ay bumalik kapag natapos na ang mga bahay. Isaalang-alang ito bilang paghingi ng tawad at sinseridad ng pamilya. Ngumiti si Harvey. Hindi ka ba natatakot na hindi sila umalis pagkatapos nito? Siyempre, ang gobyerno ay may plano rin. Gayunpaman, ang mga panganib ay masyadong malaki. Ipinakita ni Keegan ang isang tapat na ekspresyon. Dapat kang nagbibiro, Consultant York. Ang pamilya Lloyd ay hindi lang para sa palabas. Kung sapat ang tapang nila na gawin iyon, hayaan ko na silang kunin ang mga bahay. Ano? Ang mga opisyal ng gobyerno ay nagtinginan, at hindi nila akalain na ang isang tao mula sa underworld ay agad nahaharapin ang kanilang pinakamasalimuot na problema sa proyekto ng ganoon kadali. Ang Departamento ng Lupa ay gumugol ng 3 buwan sa pagtatangkang makuha ang kasunduan, ngunit ngayon, ang kontrata ay ipinadala ng diretso sa gobyerno ng walang anumang pagsisikap. Sa puntong ito, ang kapangyarihan ni Kyrie ay ganap na napatunayan. Ang posisyon bilang ikalawang in command sa kanya ay siguradong wala ng tanong. Matapos harapin ang proyekto ng paglipat at si Chance, opisyal nang nagtatrabaho si Kyrie. Ang mga departamento na siya ang namamahala sa wakas ay nag-uulat sa kanya. Nagsisimula na rin siyang makuha ang tamang takbo ng kanyang trabaho. Wala nang balak si Harvey na makialam, at umiinom lamang siya ng tsaa sa silid ng mga bisita. Tumayo siya, handang umalis nang matapos na siya sa kanyang tsaa. Excited siya na makita kung paano magiging ang seremonya ng inaugurasyon ni Damon. Palaging nakakaranas ng mga pagkalugi ang lalaki. Hindi basta-basta tatanggapin ng pamilya John ang lahat ng kahihiyan ng walang laban. Sa dapit hapon, nagpasya si Harvey na tumawag ng taxi pabalik sa Fortune Hall matapos makita si Kyrie na nagtatrabaho pa. Paglabas niya ng sasakyan, may isang figure na lumabas mula sa mga anino at lumapit sa kanya. Hello, ikaw si Ginoong York, tama ba? Isang magandang babae na nakasuot ng robe, na hawak ang payong, ang lumapit. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng kanyang edad. Siya ay halos 5 talampakan at 6 na pulgada, may kaakit-akit na balikat at patag na dibdib. Tumango si Harvey, at pinag-aaralan siya. Tama, at ikaw ay, ngumiti ang babae. Ako si Alea Kennedy, syempre, maaari mo rin akong tawaging kagalang-galang mo. Kagalang-galang mo, kumunot ang noo ni Harvey. Ikaw ba ay mula sa Evermore? Sumagot si Alea nang may bahagyang ngiti. Anong kawili-wiling tao? Ang iba ay desperadong iiwasan kami sa pamamagitan ng pag-arte na hindi nila alam. At gayunpaman, tinawag mo kami kaagad. Ito ba ay dahil sa ikaw ay masyadong tanga? O ikaw ay masyadong mayabang lamang? Umayos si Harvey.
Subukan mong hulaan. Ibinaba ni Alea ang kanyang payong. Kinikit niya ang kanyang mga mata, patuloy na nakangiti. Sa iyong talento, natural lamang na ang isang batang eksperto tulad mo ay kumilos ng may kumpiyansa. Sa tingin mo walang mas mahusay sa iyo. Hindi ganon kasimple ang Evermore. Ganon ba? Dapat bang bigyan ng gantimpala ang Evermore para dyan? Dapat ipaalam ng mga tao sa iba na mahirap kayo sa ilang paraan, banta ni Harvey. Nagsalita si Alea, walang kabuluhan ang magalit ng ganito, Ginoong York. Bukod dito, makikipagkasundo ako. Dapat mong malaman kung ano ang mabuti para sa iyo. Isang kasunduan. Kumunot ang noo ni Harvey. Hindi ko naiisip na mayroong anumang dapat pag-usapan sa pagitan natin. Meron. Ngumiti si Alea. Sa iyong katayuan at pagkakakilanlan, napakadaling makuha mo ang mapa mula sa 6 na hermit families. Ngumiti si Harvey. Kahit na magawa ko iyon, ano ang nagpapasiguro sa iyo na ibibigay ko ito ng madali? Iwinasiwas ni Alea ang kanyang payong, isang malakas na hangin ang bumagsak sa mga pinto ng Fortune Hall sa lupa. Mabubuhay ka kung ibibigay mo ang mapa. Mamamatay ka kung hindi. Bigyan kita ng 3 araw. Huwag mo akong biguin. Pagkatapos ay lumingon si Alea at umalis. Ano ito? Ano ang nangyari? Tumakbo sina Castile, Leona, at ang iba pa matapos marinig ang malakas na tunog. Lahat ay nagalit ng kanilang naunawaan ang sitwasyon. Ikaw ba ang nakikipag-usap tungkol sa babaeng iyon, Ginoong York? Sigaw ni Castile, na nagngangalit ang mga ngipin. Nakiusap siya na tulungan. At gayunpaman, nagsinungaling siya tungkol sa bawat bagay na tinanong ko. Hindi ko akalain na babalik siya para magdulot sa iyo ng problema. Aayusin ko siya sa susunod na makita ko siya. Maliwanag na hindi masaya si Castile tungkol kay Alea. Isang maliit na problema lang ito. Walang dahilan para magalit. Nakakasalubong natin ang kung ano-anong kakaibang tao sa trabaho, anyway, sabi ni Harvey. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay, sinalubong si Castile na kalmado. Ang babae ba ay espesyal o ano? Tanong niya na may pag-usisa. Nagmura si Castile. Hindi yun. Sobrang hindi ka panipaniwala. Tingnan mo dito. Nahulog si Castile sa loob bago lumabas na may hawak na piraso ng pulang papel. Ang Unbroken War. 15 taong gulang lang siya. Mukha siyang mas matanda pa, sabi ni Harvey. Uminit ang ulo ni Castile. Mali ka, Ginoong York. Sabi niya mas matanda siya. Kung ganoon, siya ay 75. Natigilan si Harvey, pagkatapos ay napasabog ng tawa. Walang paraan na mapapanatili niya ang ganitong hitsura sa 75, tama. Siya. Tumigil si Harvey sa pagsasalita, malalim na nag-iisip. Evermore, Evermore. Ang salitang iyon ay patuloy na umi-echo sa isip ni Harvey. Baka nakatuklas nga ng isang bagay na katulad ng walang katapusang buhay ang Evermore. Huminga siya ng malalim. Ano ang nakuha mong impormasyon? Tanong niya. Kumunot ang noo ni Castile. Batay sa impormasyon, sobrang nakakatakot ng babae. Siya ang kalaban ng iba. Ang sinumang lumalapit sa kanya ay mahuhulog sooner or later. Natigilan si Harvey. Talaga bang may tao na kasing nakakatakot niyan? Sinasabi na ang mga tao tulad niya ay karaniwang nabubuhay ng mas matagal kumpara sa mga ordinaryong tao. Wala siyang pagpipilian kundi panuurin ang mga tao sa paligid niya na namamatay. Tama iyon. Kaya nga sinasabi ko, siya ay hayagang nagsisinungaling sa akin. Para sa isang tao sa ganitong uri ng trabaho, sobrang nakakahiya ito para sa akin. Sabi ni Castile. Iwinasiwas ni Harvey ang kanyang kamay, nag-iisip tungkol sa sitwasyon. Baka hindi ito biro. Paano kung ganitong klase ng mga tao ang kinukuha ng Evermore? Kung ganoon talaga ang kaso, malamang na ang babae ay nasa kanyang 70. Siyempre, malamang na siya ay higit sa 100. Nagsulat siya na ipinanganak siya pagkatapos ng Unbroken War, pero hindi niya tinukoy kung anong taon, tama. Tama ka tungkol dyan, bulong ni Castile. Kinuha ni Harvey ang papel. Tama, iiwan natin ang mga bagay na ito dito sa ngayon. Huwag mag-alala tungkol dito. Maghanap ng tao para ayusin ang pinto bukas.
Maglagay ng decorrienting gate sa halip, makikita natin kung paano masisira ito ng mga tao pagkatapos. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5515. Sa oras na iyon, sa looban ng pamilya John, nakakross si Blaine ng kanyang mga braso. Nakatayo siya sa terasa habang tinitingnan ang lawas sa harap niya. May fishing line at pain sa tabi niya, ngunit hindi siya interesado sa pangingisda. Maraming security guard ang nakatayo sa likuran niya. Alam nilang nasa masamang mood si Blaine, kaya't nagpasya silang manahimik. Matapos ang mahabang sandali, bahagyang gumalaw ang mga mata ni Blaine. Umupo siya sa kanyang upuan. Nandito ka na, kagalang-galang mo. Sabi niya na may ngiti. Halos sa parehong oras, may isang babae na lumitaw sa terasa. Inilagay niya ang kanyang payong sa gilid bago casual na umupo sa tabi ni Blaine, at ininom ang kanyang alak. Pinahid niya ang kanyang mga labi, tila hindi siya nakakakuha ng sapat. Nakilala mo na si Harvey, hindi ba? Ano sa tingin mo? Yumigpo si Blaine ng kanyang tsaa bago sa wakas ay nagsalita. Sa oras na iyon, nagsindi siya ng scented candle. Pinikit niya ang kanyang mga mata habang tinatangkilik ang amoy. Nakilala ko siya, sagot ni Alea. Kailangan kong aminin, siya ay talagang talentadong tao. Hindi lamang siya sobrang husay, ang kanyang geomancy arts ay talaga namang kaakit-akit. Paano mo iyon nalaman? Tanong ni Blaine. Kahit ang kanyang estudyante ay nagawang makita ang aking tunay na sarili. Hindi pa kasama ang sarili niya, sabi ni Alea. Tila interesado siya kay Harvey. Pinikit ni Blaine ang kanyang mga mata ng mahabang sandali bago sa wakas ay muling nagsalita. May tanong ako, kagalang-galang mo. Nabuhay ka na ng mahigit 100 taon. Ngumiti si Alea. Ano sa tingin mo? Bumasag si Blaine ng buntong hininga. Hindi ko masabi. Pero kung totoo yun, tiyak na nakababagot sa iyo na mag-isa hanggang ngayon. Makikita ang nagliliyab na apoy sa kanyang mga mata. Dahil ikaw ay kabilang na sa Evermore ngayon, dapat mong malaman na ang halaga nito ay maputol ang lahat ng koneksyon. Para sa akin, ang mga worldly ties ay hindi mahalaga hanggat makakamit ko ang immortalidad. Huwag kalimutan, malapit ka nang umangat bilang pinakamababang miyembro ng ika-12 sanga. Ilang dekada na ang nakalipas mula noong mayroong anumang pagbabago sa sanga. Swerte ka na makabulusok ka sa ranggo. Isang malaking karangalan ito para sa iyo. Sa sandaling umangat ka sa tuktok ng ika-12 sanga. Bibigyan ka ng Panginoon ng paraan ng Evermore na walang katapusang buhay. Kapag nangyari iyon, baka mas maintindihan mo ng kaunti, sabi ni Alea. Bumantong hininga si Blaine. Isa lang akong ordinaryong tao. Sa tingin mo ba ay maaari kong basta-basta maputol ang bawat isa sa aking mga koneksyon? Hindi mo kaya, tumawa si Alea. Natatawa ka, nahulog mo pa ang iyong sariling ama, just to rise in power. Hindi matatagpuan ang pagmamahal sa mga mayayamang pamilya, pagkatapos ng lahat. Ano ang halaga ng pagpapanggap na may pagmamahal sa harap ko? Bumantong hininga si Blaine, at hindi siya tila gustong magbigay ng sagot. Alam ko ang iniisip mo, sabi ni Alea. Kumuha siya ng hit-hit mula sa kanyang mahaba at manipis na hookah, bago itinaas ang panga ni Blaine gamit ito. Kapag sa wakas ay umangat ka sa kapangyarihan, baka sa wakas ay magkaroon ka ng pagkakataon na makasama ako. Nagningning ang mga mata ni Blaine na parang apoy. Pagkatapos ay ngumiti siya. Maraming tao na nangako ng mga bagay na hindi naman nila balak tuparin, kagalang-galang mo. Pero ito ang unang pagkakataon na may nangako ng ganito kalaking bagay. Talaga bang sa tingin mo ay kakailanganin ko ng babae sa tabi ko kapag umangat na ako sa kapangyarihan? Pagkatapos noon, binago ni Blaine ang paksa. Pag-usapan natin ang negosyo. Sa palagay mo, ano ang posibilidad na makuha ni Harvey ang mga mapa? Malaki, kung hindi tiyak, sagot ni Alea. Walang elite ang gustong mamatay. Ang batang Panginoon ng Lungmen, ang prinsipe ng Southlight, at ang kinatawan ng Martial Arts Alliance ng bansa.
Ang bawat isa sa mga pagkakakilanlan na ito ay hindi gaanong makapangyarihan. Ang bawat isa sa mga pagkakakilanlan ay kumakatawan sa walang katapusang kaluwalhatian at kayamanan. Maaari bang labanan ng isang tao tulad niya ang ganitong tukso? Kahit na kaya niya, tiyak na magiging mausisa pa rin siya tungkol dito. Maghintay tayo. Hindi mahalaga kung gusto niyang makipagtulungan sa atin o hindi. Ang mga taong tulad niya ay palaging gustong makita kung paano gumagana ang tinatawag na walang katapusang buhay. May tiwala ang ekspresyon ni Alea. Tama, may isa pang bagay, sabi ni Blaine, na kumukurap. Ngumiti siya sa kanya. Si Wesley ay pinipigilan pa rin ni Harvey. Sa pangkalahatan, maliban kung ang posisyon ni Kyrie ay ganap nang naitatag. Hindi kailanman aasikasuhin ni Harvey ang problema ni Wesley. Dahil mahalaga si Wesley para sa susunod na hakbang ng ating plano. Dapat ba nating pigilan ito? Batay sa mga naganap na pangyayari, hindi kayang pigilan ng pamilya John ang pamilya Patel na sumalakay sa mga ranggo ng gobyerno, sabi ni Alea. Dahil ganoon ang kaso, dapat mo lang ibigay ang kalahati ng mga posisyon ng gobyerno sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang Evermore ay magkakaroon ng ganap na kontrol sa Golden Sands pagkatapos ng seremonya ng inaugurasyon ng iyong ama. Kaya ano kung hahayaan natin ang pamilya Patel na magpakita ng ilang araw? Dapat kong batiin ka ng maaga. Kapag umangat ka sa kapangyarihan at kinontrol mo ang lungsod, hindi ka lang magiging pinakabatang tao sa kapangyarihan, ngunit ang ika-12 sanga ay magiging sa iyo rin. Dalawang makapangyarihang pagkakakilanlan na may pambihirang awtoridad. Nagsisimula na akong ma-curious. Ipinagtataka ko kung gaano kalayo ang mararating mo. Matagal na akong nandito, pero ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ako ng interes sa isang batang lalaki tulad mo. Huwag mo akong biguin. Ngumiti si Alea, halata ang excitement sa kanyang mga mata. Maganda kung ibibigay sa atin ni Harvey ang buong mapa. Pero kung hindi, titiyakin kong mahahanap ko ang mapa pagkatapos niyang mamatay. Ang Golden Sands ay pag-aari ng pamilya John. Hindi pinapayagan ng mga tagalabas na ipagmalaki ang kanilang lakas dito. Nakakatuwa, malapit na ang araw na iyon. 2 araw ang lumipas. Pumunta si Harvey sa People's Hospital. Ayon sa kasunduan, aasikasuhin niya ang problema ni Wesley pagkatapos maitatag ang posisyon ni Kyrie. Pagdating sa silid ng mga may sakit, nakita ni Harvey na ang buong lugar ay na-redecorate na. Hindi lang may malaking TV, kundi mayroon ding leather couch at marble coffee table. Lahat ng uri ng pinggan ay nakalagay dito. Samantala, 2 magagandang babae na nakasuot ng bodysuit ay minamasahe ang mga binti ni Wesley. Tamad niyang itinaas ang kanyang ulo, na nakangiti, nang makita niya si Harvey. Talagang mas ilan ka sa ganitong bagay, Ginoong York. Eksaktong 1 linggo ka lang dumating. Hindi ka nag-aksaya ng kahit 1 minuto. Tiningnan ni Harvey ang mga babae ng may bahagyang ngiti. Alam kong nasa magandang kalagayan ka, at mahal mo ang iyong mga gamot. Pero dapat kitang babalaan. Kung hindi mo papansinin ang aking mga babala at patuloy kang maglalaro sa mga babae. Kung ganoon, kailangan mong manatili sa ganitong paraan habang buhay. Tumawa si Wesley. Siyempre hindi kita binabaliwala. Gusto ko nang magpakalabi sa nakalipas na linggo. Pero hindi ako nang ahas pagkatapos maalala ang iyong mga babala. Hindi ko kailanman gagawin ang isang bagay na hindi mo papayagan. Tungkol naman sa 2 ito, para sa iyo sila. Walang kailangang pigilan. Pumalakpak si Wesley, at dahan daw ang lumapit kay Harvey ang 2 magagandang babae. Nakakaakit ang pag-indayog ng kanilang mga balakang, handang umupo sa tabi niya. Gayunpaman, hindi sapat ang masasarap na pagkain at mga babae para tuksuhin si Harvey. Young Master Wesley, wala akong maraming oras ngayon. Maglalaro ba ako sa 2 babaeng ito? O aayusin ko ang iyong problema para sa iyo? Pumili ka. Kumislap ang mga mata ni Wesley. Pagkatapos ay sumabog siya sa tawa. Minamaliit kita, Ginoong York. Pagkatapos ng lahat, kasama mo ang Poison Fairy. Bakit ka pa magiging interesado sa mga ordinaryong babae tulad nila? Pasensya na. Itinapon ni Wesley ang isang checkbook sa harap ni Harvey.
Dahil hindi ka interesado sa mga babae, kung ganoon, ibibigay ko na lang ito sa iyo. Isulat mo lang ang anumang numero na gusto mo sa tseke. Tiningnan ni Wesley ng malalim ang mga mata ni Harvey, na para bang gusto niyang makita kung anong uri ng kahinaan ang meron si Harvey. Sinusubukan mo ba akong suolan? Kalmado lang na tiningnan ni Harvey ang checkbook. Hindi talaga, pero dahil ang buhay ko ay nasa kamay mo. Dapat ko lang malaman ang iyong mga kahinaan kahit na sumuko na ako, tama. Pagkatapos ng lahat, ang isang perpektong tao ay nakakatakot palagi. Nagkibit ng balikat si Wesley, at matapat siya. Tumawa si Harvey, hindi ako gaanong interesado sa pera. Pero kailangan kong tanggapin ang iyong alok dahil napakabait mo. Kumuha si Harvey ng panulat. Masaya si Wesley, na iniisip na nakuha na niya si Harvey. Sa susunod na sandali, agad na dumilim ang kanyang mukha. Patuloy na nagsusulat si Harvey ng 9 na numero. Nagtiklop ang mga mata ni Wesley pagkatapos makita ang sunod-sunod na 9. Sa katunayan, ang mga numero ay mas malaki kaysa sa kayang ipalabas niya. O mas tama, mababankrupt siya kahit na kaya niyang dalhin ang ganitong halaga. May 79 na tseke sa libro. Bigla siyang nakaramdam na parang mahihimatay. Ngumiti si Harvey nang may paghamak matapos makita ang nakakatakot na anyo sa mukha ni Wesley. Sumuko ka na, sabi niya na tinataas ang checkbook upang itapok ito sa mukha ni Wesley. Sinusubukan mo bang subukan ako? Baka may karapatan si Emery na gawin iyon. Pero hindi ikaw. Tama, ilabas mo na ang lahat dito. Maghiwalay tayo pagkatapos kong ayusin ang iyong problema. Kung ulitin mo pa ito sa susunod, siguraduhin kong magdurusa ka ng isang nakasisindak na kamatayan. Patuloy na naglilipat-lipat ang mga mata ni Wesley. Pagkatapos, tumawa siya. Tama ka, dahil inaasikaso mo ang mga side effects para sa akin. Mangungutang ako sa iyo ng pabor mula ngayon. Kung lalabanan pa kita muli, tatama ang ulo ko sa lupa hanggang sa mamatay ako. Hindi mo na kailangang gumalaw kahit isang daliri. Ganoon ba? Ngumiti si Harvey. Pagkatapos, pinakuha niya ang isang set ng mga karayom para ipasok kay Wesley. Inilabas ni Harvey ang mga karayom bago ilipat ang kanyang enerhiya sa katawan ni Wesley, at nagsimula ng umagos ang itim na likido mula sa sugat sa ulo ng huli. Nagsimulang bumuo ng pulang mga pebbles mula sa likido. Tapos na, tumayo si Harvey. Magpahinga ka ng 1 buwan, at ibabalik mo ang iyong lakas. Makakahanap ka ng isang tao na mamahalin pagkatapos ng 1 taon o higit pa. Magandang bagay ito para sa mga babae, pagkatapos ng lahat. Dahil ang mga tao tulad mo ay hindi pinapayagang maglibang, mapoprotektahan ang kanilang pagiging inosente. Nasa proseso na si Harvey na umalis. Pero bago siya umalis, bigla siyang nagsalita. Bumalik ka at sabihin sa iyong master ang isang bagay. Nakuha ni Big Boss ang respeto ng mga tao dahil sa kanyang matagal na paglilingkod sa kanila. Kung nais ni Emery na umupo sa kanyang trono, kailangang isaalang-alang niya ang parehong bansa at ang mga tao nito. Kung patuloy siyang maglalaro ng mga trick habang nagtatago sa Walls Inc., ibinibenta ang kanyang sariling bansa para sa kanyang sariling kapakinabangan. Wala siyang karapatan na umupo sa trono. Masasaktan niya ang lahat ng kasangkot. Hindi ko ito papayagan. Nagmukhang masungit si Wesley. Isang kahangahangang tao siya, pero sinusubukan niyang makialam sa Royal Court. Anong biro ito? Walang karapatan ng isang tao mula sa underworld na tulad niya. Pero matapos alalahanin ang kakayahan ni Harvey, wala siyang ibang magagawa kundi pilitin ang isang ngiti. Tiyak na sasabihin ko iyon sa kanya, sabi niya. May isa pa akong tanong. Dahil maayos mong naayos ang aking problema, naglagay ka ba ng anumang uri ng limitasyon sa aking katawan para gawin ang iyong mga utos? Lumiko si Harvey, tinitingnan si Wesley na parang isang tanga. Inaasahan mo bang gawin ko iyon? Sino ka sa tingin mo? Kumibot ang mga mata ni Wesley matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Kahit na nagpa siya si Wesley na magdulot ng gulo sa hinaharap, hindi ito makakaapekto kay Harvey. Kaya't walang balak si Harvey na maglagay ng anumang uri ng limitasyon. Medyo hindi masaya si Wesley nang malaman iyon.
Ngunit dahil mayroon pa siyang ibang dapat gawin, huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. May gusto akong itanong, Ginoong York. Interesado ka bang palawakin ang iyong negosyo sa Walls Inn? Ano kung gagawin ko? Ano kung hindi? Tanong ni Harvey. Kung gagawin mo, sinabi ni Young Master Emery na ihahanda ka niya ng regalo. Kung pupunta ka, magiging consultant ka ng gobyerno roon. Baka umangat ka pa bilang imperial na guro ng bansa. At kung gagawin mong pangunahing sangay ng iyong negosyo ang Walls Inn, handa si Young Master Emery na bigyan ka ng 2 taon ng exemption sa buwis. Tumawa si Harvey. 2 taon ng exemption sa buwis at ang posisyon ng imperial na guro ng bansa. Nakakaakit. Ano ang kapalit nito? Ngumiti si Wesley. Simple. Maging bisita ka sa tahanan ni Young Master Emery. Magiging pamilya na tayo pagkatapos noon. Wala nang saysay na magtago ng mga bagay mula sa isa't isa, tama? Anong tingin mo? Tumawa si Harvey. Mukhang ayos. Maliban dito, wala sa inyo ang tapat. Wala akong masyadong nakukuha sa transaksyong ito, sa katunayan. Hindi ito sapat. Hindi sapat. Huminga si Wesley ng malalim. Sinabi rin ni Young Master Emery ang iba pang bagay. Kapag siya ay umangat sa kapangyarihan, magkakaroon ka ng pagkakataong maging isa sa 9 na dakilang matatanda ng bansa. Ngumiti si Harvey. Bumalik ka at sabihin sa kanya ang isang bagay. Nakilala ko na ang maraming tao na nangako ng marami. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita kong may nangangako ng buong mundo. Sabihin mong itigil na ang pangangarap. Pagkatapos ay lumiko si Harvey at umalis. Hindi maiwasan ni Wesley na bumantong hininga habang tinitingnan ang likod ni Harvey. Alam niyang magiging mahirap ang pag-recruit kay Harvey, ngunit hindi niya inasahan na magiging ganito kahirap. Wala siyang ibang magawa kundi tawagan ang isang numero. Nabigo ito, Young Master John. Ganap na hindi maabot si Ginoong York. Nakuha ko na, sagot ni Blaine. Kung ganoon ang kaso, hayaan mo na lang akong hawakan ang natitira. Hindi na natin kayang ipagpaliban pa ang sitwasyon. Aayusin ko ito sa lalong madaling panahon. 2 oras ang lumipas, bumalik si Harvey sa Fortune Hall. Maraming customer ang natuwa nang sa wakas ay inasikaso niya silang muli. Sa hindi nagtagal, napuno ang buong lugar ng tao. Matapos asikasuhin ang lahat ng customer, medyo napagod si Harvey. Nasa proseso na siyang tawagin si Castile at ang iba pa para isara ang lugar para sa araw na iyon. Plano niyang makipag-hangout sa tahanan ni Kyrie sa halip. Ang susunod na araw ay ang seremonya ng inaugurasyon ni Damon. Matalino ang pamilya John na huwag gumawa ng anumang bagay sa panahong ito, kaya't naramdaman ni Harvey na parang may binabalak sila sa likod ng mga eksena. Sa sandaling malapit nang magsara ang Fortune Hall, narinig ang tunog ng isang makina. May isang kotse na pumarada sa daan sa harap. Isang lalaking may maayos na buhok at nakasuot ng itim na suit ang lumabas mula sa kotse. Nakakross siya ng mga braso habang umabot sa pasukan, at tumingin sa paligid ng may pag-usisa. Magandang gabi, Ginoong York, sabi niya ng may paggalang habang lumapit siya kay Harvey. Kabanata 5520. Nakanganga si Harvey, nakatingin sa lalaki sa loob ng ilang sandali. Hindi ko yata kilala kung sino ka. Siyempre hindi mo ako kilala. Pero kilala kita, ngumiti ang lalaki. Hayaan mong ipakilala ko ang aking sarili. Ako si Shepard, mula sa 12 sanga ng Evermore. Ibinigay niya kay Harvey ang isang card. Narito ang aking card. Mangyaring tanggapin ito. Tumingin si Harvey sa card, nakikita ang iba't ibang kilalang titulo sa larangan ng medisina. Malinaw na ang taong ito ay may malalim na kaalaman sa medikal na larangan. Normal lamang na ang isang katulad niya ay kasangkot sa Evermore. Ipinadala ka ba ni Alea dito? Tanong ni Harvey. Kung ganoon, masasabi ko sa iyo na walang mapa, at wala ring magiging mapa sa hinaharap. Kahit na mayroon, hindi ko ito ibibigay sa iyo. Sumuko ka na. Hey, tinakot ka ba niya dahil dito? Tiningnan ni Shepard si Harvey ng may paggalang. Mukhang humihiling na siyang mamatay sa puntong ito. Paano siya manggahas na gawin ito sa isang kilalang tao tulad mo sa aking teritoryo? Talagang nakakainis ito.
Kumunot ang noo ni Harvey. Ang iyong teritoryo. Umupo ng casual si Shepard sa isang upuan, at nagbuhos ng isang tasa ng tsaa at umiinom. Talagang hindi mo naiintindihan kung paano gumagana ang estruktura ng Evermore, di ba? Sabi niya, na nakangiti. Bilang karagdagan sa Panginoon, mayroong 10 kagalang-galang at ang 12 sanga ng lupa. Nasa ilalim ako ng listahan. Pinakuha ni Harvey si Castile para magdala ng mga steamed buns at pastries. Dahil napaka-accomplished mo, bakit hindi ka pa rin umaangat? Tanong ni Harvey. Ngumiti si Shepard. Sa pangkalahatan, darating ang promosyon sooner or later. Ngunit may isang lalaking nagngangalang Hug na nasa posisyon na iyon ng maraming taon na. Hindi nagbago ang posisyon na iyon sa mahabang panahon. At dahil ako ang pinakabata sa 12, natural na nasa ilalim ako. Nagsip-sip si Harvey ng kanyang tsaa. At pagkatapos, ano? Ang Evermore ay nasa buong mundo. Ang Panginoon ay palaging isang hindi maunawaan na nilalang. Walang nakakaalam kung sino o nasaan siya ngayon. Ang 10 kagalang-galang at ang 12 sanga ng lupa ay mayroon sa kani-kanilang teritoryo. Ang Coral Revered, si Alea, ay nag-ooperate sa Walsing at sa hilagang bahagi ng bansa. Ang bahaging ito ng lungsod ay akin. Dahil dito, si Alea ay lumabag na sa mga patakaran. Magsalita ka ng mas malinaw, sabi ni Harvey. Isa kang tuwirang tao. Ngumiti si Shepard. Gusto kong makipagtulungan sa mga tao tulad mo. Maging tapat ako, kung ganoon. Nandito ako upang pag-usapan ang sitwasyon ni Miss Zimmer. Klang. Itinapon ni Harvey ang kanyang tasa sa lupa, at nagpakita ng malamig na sulyap. Anong sinabi mo sa akin? Aling Miss Zimmer ang tinutukoy mo? Hindi pinansin ni Shepard ang galit ni Harvey, at patuloy na nakangiti. Siyempre, tumutukoy ako sa pinuno ng ika-9 na sangay ng pamilya Jean, na kasalukuyang naninirahan sa Walsing, sabi niya. Tama, halos nakalimutan ko, siya rin ang iyong ex na asawa.